Sa harap ng lahat iniabot ni Papa ang susi ng aming yaman. Pero bago ko pa ito mahawakan, malamig na bakal ng posas ang sumalubong sa aking mga kamay. Regina Alonzo, you are under arrest. Sa isang saglit ang dangal na itinayo ko ng ilang taon gumuho sa harap ng taong pinakamamahal ko. Ang kaninang punong-puno ng tawanan at tunog ng mga mamahaling baso sa engrandeng bulwagan ng aming mansyon sa Davao ay biglang napalitan ng nakakangilong katahimikan. Ang liwanag ng mga chandelier ay tila naging maputla kasing putla ng aking mukha habang nakatingin sa mga pulis na nakapaligid sa akin. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko pilit na pinapatatag ang aking boses kahit na ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Tumingin ako kay Papa, kay Ernesto Alonzo. Nakita ko ang pagkalito at takot sa kaniyang mga mata. Hawak pa rin niya ang maliit na gintong susi ng Alonzo Foundation, ang susi na simbolo ng kaniyang buong tiwala sa akin. Sa loob ng mahabang panahon ako ang itinuring na suwail na anak dahil pinili kong ipagtanggol ang mga magsasaka laban sa malalaking korporasyon na kaibigan ng aming pamilya. Pero ngayong gabi, matapos kong manalo sa pinakamalaking land dispute case sa Davao, akala ko ay tinanggap na niya ako. Akala ko sa wakas proud na siya sa akin. Regina! Bulong ni Papa, nanginginig ang kaniyang mga kamay. Attorney Regina Alonzo, you are being charged with falsification of public documents and qualified theft. Muling pag-uulit ni Colonel Santos, ang hepe ng pulisya na madalas naming kalaro ng golf ni Papa. Hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. May warrant of arrest kami laban sa iyo. Sinampahan ka ng demanda ng sarili mong pamilya. Parang may humampas na malakas na alon sa aking pandinig. Ang pamilya ko, lumingon ako sa gilid. Doon ko nakita si Lourdes, ang aking madrasta. Nakahawak siya sa kaniyang dibdib kunwaring nagugulat. Pero ang kaniyang mga mata, ang mga matang iyon, ay malamig pa sa yelo. Sa tabi niya ay si Paulo, ang aking kuya sa ama. Hindi katulad ni Lourdes, hindi na itatago ni Paulo ang kaniyang ngisi. I'm sorry, Regina, wika ni Lourdes sa isang boses na puno ng huwad na lungkot. Pero hindi namin pwedeng palampasin ang ginawa mo. Nalaman namin na pineke mo ang pirma ng iyong ama para ilipat ang mga lupain sa mga kliyente mong magsasaka. Magnanakaw ka, Regina. Ginamit mo ang pagiging abogado mo para pagnakawan ang sarili mong dugo. Sinungaling kong sigaw ko. Ang mga flash ng camera mula sa mga inimbitahang media ay nagsimulang sumabog sa aking mukha. Ang bawat click ng camera ay parang saksak sa aking dangal. Kinabukasan ang mukha ko ay nasa lahat ng pahayagan, hindi bilang bayani ng mga magsasaka, kundi bilang isang kriminal. Hindi totoo yan. Alam mo kung gaano ko pinahalagahan ang pangalan natin. Sigaw ko kay Papa, sinusubukang lumapit sa kanya, pero hinila ako ng mga pulis. Susubukan sanang magsalita ni Papa. Nakita ko ang kaniyang bibig na bumubuka ang kaniyang mukha na namumula sa galit o sa sakit, hindi ko masabi. Pero bago pa siya makabigkas ng isang salita, bigla siyang napahawak sa kaniyang kaliwang braso. Ang kaniyang mukha ay namilipit sa sobrang hapdi. Papa! Sigaw ko. Bumagsak si Papa sa sahig. Ang gintong susi ay tumalbog at gumulong palayo. Tumigil ito sa paanan ni Lourdes. Nagkagulo ang lahat. Nagtakbuhan ang mga bisita. Ang aking mundo ay tila bumagal ang ikot. Nakita ko si Lourdes na mabilis na lumapit kay Papa, pero bago siya tumawag ng saklolo, may nakita akong hindi dapat. Mula sa aking posisyon, habang pinipigilan ng dalawang pulis, nakita ko si Lourdes na mabilis na kinuha ang cellphone ni Papa na nahulog sa tabi nito. May pinindot siya ng mabilis, parang may binura, bago ito itinago sa kaniyang sariling bag. Pagkatapos noon, doon lamang siya nagsimulang sumigaw ng tulong. Ernesto, tumawag kayo ng ambulansya, Paulo ang papa mo. Sinubukan kong kumawala sa mga pulis. Bitawan niyo ako, ang papa ko pa. Sumama ka na ng mahinahon, Atty. Alonzo, banta ng pulis. Mas lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon. Kinaladkad nila ako palabas ng mansyon. Sa huling sulyap ko sa loob, nakita ko si Paulo na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Hindi siya tumutulong kay Papa. Nakatingin lang siya sa akin at sa kanyang mga labi ay nabuo ang isang bulong na tanging ako lang ang nakaintindi. Tapos ka na. Dinala ako sa presinto, iniwan sa isang malamig at madilim na selda. Ang bawat segundo ay parang isang taon.
Ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng aking sariling paghinga at ang paulit-ulit na imahe ni Papa na bumabagsak sa sahig. Makalipas ang 3 oras, bumukas ang bakal na pinto. Pumasok si Paulo. Wala na ang kaniyang mga luha kanina. Ang kaniyang mukha ay blanco, parang isang pader na walang emosyon. Nandito ka ba para ilabas ako, Paulo? Sabihin mo sa kanila na nagkamali sila. Pagsusumamo ko ang aking huling pag-asa ay nakasabit sa kanya. Umiling si Paulo. Lumapit siya sa rehas at tumingin sa akin ng may halong poot at tagumpay. Wala na siya, Regina, sabi niya sa isang boses na walang kabuhay-buhay. Dead on arrival si Papa sa ospital. At dahil sa ginawa mo, dahil sa stress at kahihiyan na ibinigay mo sa kanya sa harap ng lahat, ikaw ang pumatay sa kanya. Nalaglag ang aking balikat. Pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo sa ibabaw ko. Hindi pwedeng wala na si Papa. Hindi pwedeng namatay siyang iniisip na pinagtaksilan ko siya. At bago ko malimutan, dagdag ni Paolo habang naglalabas ng isang pirasong papel. Binuksan na namin ang huling testamento ni Papa na ginawa niya kanina lang hapon bago ang party. Inalis ka na niya sa mana. Lahat ng ari-arian, lahat ng lupain, at ang control sa foundation ay nasa amin na ni Mama. Wala ka nang babalikan, Regina. Wala ka nang pamilya. Wala ka nang dangal. Tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan akong nakalugmok sa semento. Ang huling narinig ko bago sumara ang mabigat na pinto ay ang tunog ng ulan sa labas at ang malakas na pintig ng aking puso na ngayon ay puno na ng isang bagay na hindi ko akalaing mararamdaman ko sa aking pamilya. Galit. Isang galit na mas matindi pa sa kamatayan. Hindi pa ako tapos, Paulo. Hindi pa ako tapos, Lourdes. Kung kailangang maging isang multo ako para makuha ang katarungan, gagawin ko. Dahil alam ko ang nakita ko. At hindi hahayaan ng katotohanan na manatili kayong panalo. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng aking selda ay tila tunog ng mga pala na nagbabaon sa akin sa limot. Dead on arrival. Ang mga salitang binitawan ni Paulo ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan, bawat ulit ay tila isang lason na sumisira sa aking pagkatao. Wala na si Papa. Ang kaisa-isang tao na gusto kong patunayan ang aking halaga ay wala na at namatay siyang dala ang puot sa akin. Ngunit sa gitna ng aking pighati, ang aking utak abogado ay nagsimulang gumana. May mali. Masyadong mabilis ang lahat. Ang testamento na sinasabi ni Paulo na binago ni Papa kanina lang hapon, paano iyon mangyayari? Buong hapon kaming magkasama ni Papa bago ang party, masaya siya. Pinag-uusapan namin ang kinabukasan ng Alonzo Foundation. Wala siyang binanggit tungkol sa pagbabago ng huling habilin. At ang cellphone. Bakit kailangang burahin ni Lourdes ang laman ng cellphone ni Papa sa gitna ng kaniyang pag-atake? Alonzo, tumayo ka na riyan. Nagising ang aking diwa sa malakas na kalampag ng rehas. Ang pulis na si PO3 Garcia na kilala kong tauhan at scholar ng pamilya Alonzo sa loob ng maraming taon ay nakatayo sa harap ng aking selda. Ang kaniyang mukha ay walang bakas ng respeto na dati niyang ibinibigay sa akin. Ililipat ka na sa provincial jail habang hinihintay ang iyong arraignment, sabi niya ng walang emosyon. Masyadong mainit ang media rito sa City Hall. Order ito mula sa itaas. Sa itaas o mula kay Lourdes? Tanong ko, habang tumatayo pinapagpag ang aking maruming bestida na suot ko pa rin mula sa party. Hindi sumagot si Garcia. Sa halip magaspang niyang hinawakan ang aking braso at muling ikinabit ang mga posas. Ramdam ko ang lamig ng bakal, isang paalala na ang aking kalayaan at ang aking lisensya bilang abogado ay wala na sa aking mga kamay. Inakay nila ako palabas sa likod ng presinto, malayo sa mga kamera ng media na naghihintay sa harap. Isinakay ako sa isang lumang van ng pulisya. Sa loob madilim at amoy kalawang. May 2 pang pulis sa loob, parehong nakatingin sa labas, iniiwasan ang aking mga mata. Habang binabaybay namin ang madilim at maulang kalsada ng Davao, napansin ko ang dinaanan namin. Hindi ito ang daan patungo sa provincial jail. Papunta kami sa direksyon ng tulay sa Diversion Road, isang lugar na liblib at madilim pagdating ng madaling araw. Maling daan ito, Garcia. Mahinahon kong sabi, kahit na ang kaba sa aking dibdib ay tila sasabog na. Saan niyo ba talaga ako dadalhin? Huwag ka nang maraming tanong, Attorney Alonzo, sagot ni Garcia mula sa driver's seat.
Gusto lang ni Madam Lords na siguraduhin na hindi ka na makakagawa ng gulo. Sabi niya clean and quiet. Iyon ang kailangan namin. Clean and quiet. Alam ko ang ibig sabihin yon sa mundo ng politika. Ang ibig sabihin yon ay ililigpit ako. Isang nanlaban o tumakas na kwento na bukas ay pag-uusapan ng lahat at pagkatapos ay makakalimutan din. Lumingon ako sa bintana. Ang ulan ay mas tumindi tila nakikiramay sa aking sitwasyon. Nakita ko ang mga ilaw ng Ilog Davao sa ibaba habang papaakyat ang van sa tulay. Ito na ang huling pagkakataon ko. Kung hindi ako kikilos ngayon, yun ang huling hininga ko ay magaganap sa isang madilim na bangin. Naiintindihan ko. Sabi ko pilit na pinapakalma ang aking boses. Pero bago niyo ako patayin, pwedeng makiusap? Ang posas. Masyadong mahigpit. Hindi na dumadaloy ang dugo sa kamay ko. Kahit luwagan niyo lang ng kaunti, hindi naman ako makakatakas sa tatlong armadong lalaki. Nagkatinginan ang dalawang pulis sa likod. Marahil ay nakaramdam sila ng kaunting hiya o awa dahil kilala nila ako bilang anak ng taong nagbigay sa kanila ng trabaho. Isa sa kanila ang kumuha ng susi at lumapit sa akin. Sige na, naluwagan mo na. Huling-hiling na niya yan, sabi ng isa. Nang marinig ko ang click ng susi at lumuwag ang bakal sa aking kanang kamay, hindi ko na hinintay ang susunod na segundo. Ginamit ko ang aking buong lakas para ihampas ang aking posas sa mukha ng pulis na malapit sa akin. Anak ng ang sigaw niya habang bumabagsak. Mabilis kong sinipa ang pinto ng van na hindi pala maayos na nakasara. Sa gitna ng gulat nila, tumalon ako palabas ng umaandar na sasakyan. Gumulong ako sa magaspang na semento ng tulay. Ang sakit ay gumuhit sa aking balikat at tuhod, pero ang adrenaline ay mas matindi kaysa sa kirot. Tumakas barilin niyo. Sigaw ni Garcia mula sa sasakyan. Narinig ko ang sunod-sunod na putok ng baril. Ang mga bala ay tumatama sa semento malapit sa aking mga paa. Tumakbo ako patungo sa gilid ng tulay. Sa ibaba ang Ilog Davao ay parang isang higanting itim na ahas na naghihintay sa kaniyang biktima. Ang agos ay malakas dahil sa bagyo. Regina, huminto ka, sigaw ni Paulo. Lumingon ako at nakita ko ang isa pang sasakyan na huminto sa likod ng van. Bumaba si Paulo, may hawak na baril, ang kaniyang mukha ay puno ng galit na hindi ko pa nakita noon. Hindi ka makakaalis, Regina. Diyan ka rin naman tutuloy sa impyerno kasama ni Papa. Sigaw niya sabay tutok ng baril sa akin. Tumayo ako sa gilid ng railings ng tulay. Ang hangin ay humahampas sa aking mukha. Tumingin ako kay Paulo, ang kapatid na itinuring kong pamilya, ang kapatid na ngayon ay handa akong kitlin ng buhay para sa pera at kapangyarihan. Hindi ako mamamatay ngayong gabi, Paulo. Sabi ko, ang bawat salita ay may dalang panunumpa. At pagbalik ko, sisiguraduhin kong bawat sentimo ng ninakaw niyo, bawat patak ng dugo ni Papa ay pagbabayaran niyo. Bago pa man siya makakalabit ng baril, bumitaw ako. Ang hangin ay mabilis na dumaan sa aking mga tainga. At pagkatapos, ang lamig. Ang tubig ng ilog ay sumalubong sa akin na parang isang pader ng semento. Nawalan ako ng hangin. Ang agos ay agad akong nilamon, hinila ako pababa sa kailaliman. Sa ilalim ng tubig, habang pilit kong iginagalaw ang aking mga kamay na may nakakabit pa ring posas, isang imahe, ang pumasok sa aking isipan, ang mukha ni Papa noong huling gabi. Ang kaniyang kamay na nanginginig habang inaabot ang susi. Pa, tulungan mo ako! Bulong ko sa aking isipan bago tuluyang dumilim ang lahat. Ang agos ng ilog ang nagdala sa akin palayo sa mga putok ng baril ni Paulo. Palayo sa ngalang Regina Alonzo na kilala ng lahat. Sa gabing iyon, ang tanyag na abogado ay namatay sa gitna ng bagyo. Ngunit sa kaniyang pagkawala, isang bagong nilalang ang isinisilang, isang babaeng wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan, at may isang layunin na lamang, ang katarungan na sing-init ng apoy sa gitna ng kaniyang nagyayelong katawan. Nagising ako sa tunog ng mga hampas ng alon at sa matapang na amoy ng antiseptiko. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay parang dinurog ng maso. Masakit ang aking balikat, humihapdi ang aking mga gasgas, at ang aking ulo ay tila binibiyak sa sobrang kirot. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata, ngunit ang liwanag ng araw na pumapasok sa bintana ay masyadong masakit. Nasaan ako?
Ang huling natatandaan ko ay ang madilim na tubig ng Ilog Davao at ang malamig na yakap ng kamatayan. Huwag ka munang gumalaw. Malalim ang nakuha mong sugat sa balikat at posibleng may bali ka sa tadyang. Isang boses ng lalaki mababakalmado ngunit may autoridad. Dahan-dahan kong nilingon ang pinagmulan ng boses. Isang lalaki ang nakatayo sa dulo ng katre, may hawak na thermometer at tila sinusuri ang aking chart. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong ngunit ang paraan ng kaniyang pagkilos ay halatang sanay sa medisina. Sino ka nasaan ako ni? Tanong ko. Ang boses ko ay parang kinaskas na papel sa lalamunan. Nasa Sarangani ka sa isang maliit na klinik malapit sa baybayin, sagot niya habang lumalapit. Nakita ka ng mga mangingisda na palutang-lutang malapit sa mga bakawan. Akala nila ay bangkay ka na hanggang sa nakita nilang gumalaw ang mga daliri mo. Bigla kong naisip ang aking mga posas. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang bakal. May mga benda na ang aking mga pulso kung saan bumaon ang posas noong ako ay lumalaban sa agos. Tinanggal ko na ang mga yan, chut, sabi niya na tila nababasa ang aking iniisip. Hindi madaling tanggalin ang police-grade handcuffs nang walang susi, pero nagawa ko naman. Sino ka ba talaga at bakit ka pinaghahanap ng mga pulis sa radyo? Itinuro niya ang isang lumang radyo sa lamesa. Attorney Regina Alonzo, pinaniniwala ang nalunod matapos tumalon sa tulay ng Diversion Road habang sinusubukang tumakas sa kustodya ng mga autoridad. Ang kaniyang kapatid na si Paulo Alonzo ay nananawagan sa publiko na iulat kung may makitang bangkay na palutang-lutang. Napapikit ako ng mariin. Patay na ako sa paningin ng mundo. Isang kriminal na nalunod habang tumatakas. Ako si Regina, bulong ko, at hindi ako kriminal. Tumitig siya sa akin ng matagal. May kung anong emosyon sa kaniyang mga mata, hindi awa kundi isang malalim na pagkilala. Alam ko kung sino ka, Attorney Alonzo. Ang tanong ay kung alam mo ba kung sino ako. Kumunot ang aking noo. Sino ka? Mateo de Vera, sabi niya. Anak ni Dr. Manuel de Vera. Ang doktor na nakulong 12 taon na ang nakalilipas dahil sa testimonya ng tatay mo tungkol sa isang medical malpractice na hindi naman niya ginawa. Parang tumigil ang tibok ng aking puso. Naalala ko ang kasong iyon. Bata pa ako noon pero iyon ang isa sa mga unang kaso na nagpakita sa akin kung gaano kalakas ang impluensya ng aking ama. Dr. De Vera was a good man, pero dahil sa kaniyang pagtanggi na pumanig sa interes ng pamilya Alonzo, sinira ni Papa ang kaniyang karera at buhay. Mateo, I'm sorry. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng tunay na pagsisisi. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Wala kang kinalaman doon, sabi niya habang kumuha ng gasa at gamot para linisin ang sugat ko sa balikat. Medical legal ako, forensic doctor. Sanay akong tumingin sa mga ebidensya hindi sa mga emosyon at ang ebidensyang nakita ko sa katawan mo ay nagsasabing hindi ka tumalon para magpakamatay. Tumalon ka para mabuhay. Habang nililinis niya ang aking sugat, naramdaman ko ang kaniyang pag-iingat. Bagamat may dahilan siyang kamuhian ang aking pamilya, hindi niya ako pinabayaan. Ito ang tinatawag nating utang na loob sa isang taong hindi mo inaasahan. Bakit mo ako tinutulungan, tanong ko. Dahil gusto ko ring malaman ang katotohanan, sagot ni Mateo. Kinuha ko ang records ng tatay mo mula sa isang kakilala sa ospital sa Davao bago pa ito mawala ng madrasta mo. Bilang isang forensic expert, may mga bagay akong nakita na hindi napansin ng mga ordinaryong doktor. Kinuha niya ang isang folder at inilabas ang kopya ng death certificate ni Papa at ang huling medical chart nito. Sabi ni Paulo, inatake sa puso si Papa dahil sa stress. Sabi ko, iyon ang gusto nilang paniwalaan mo. Seryosong sabi ni Mateo. Lumapit siya sa akin at itinuro ang isang linya sa medical report. Tingnan mo ang niresetang gamot sa kanya bago siya ideklarang patay. Ito ay isang uri ng beta blocker, pero sa dosis na 5 beses na mas mataas kaysa sa normal. At ang mas nakakapagtaka, binigyan siya ng gamot na kontra sa kaniyang kondisyon sa puso. Nanlaki ang aking mga mata. Ibig kong sabihin, Attorney Regina Alonzo,
Hindi inatake sa puso ang tatay mo dahil sa galit o stress. Sabi ni Mateo, ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa katotohanan. Pinatay siya sa pamamagitan ng gamot. Isang medical execution na ganap sa loob mismo ng ospital. At ang taong nag-utos nito ay ang tanging tao na may control sa kaniyang medical records. Lourdes, bulong ko. Ang aking galit ay muling nag-alab mas matindi kaysa sa sakit ng aking mga sugat. Pinatay niya si Papa. At may isa pa, dagdag ni Mateo, ang kaniyang boses ay bumaba sa isang bulong na puno ng panganib. Hindi pa ako sigurado, pero base sa oras ng pag-atake at ang bilis ng paglabas ng katawan mula sa ospital, may posibilidad na buhay pa ang tatay mo noong inilabas siya sa ward. Nilason siya para magmukhang patay, pero baka hindi pa talaga siya dinala sa morgue. Napahawak ako sa braso ni Mateo. Buhay si Papa, nasaan siya? Iyan ang kailangan nating alamin, sagot ni Mateo habang tinitingnan ang papasikat na araw sa labas ng clinic. Pero sa ngayon, kailangan mong magpalakas. Dahil para sa pamilya mo, isa ka ng bangkay. At iyon ang pinakamalakas mong armas sa ngayon, ang pagiging isang multo. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Habang nakikinig sa hampas ng alon, alam ko na nagsisimula pa lang ang laban. Ang hustisyang ipinaglaban ko para sa ibang tao ay kailangan ko na ngayong ipaglaban para sa sarili kong dugo. At sa tulong ng lalaking dapat ay kaaway ko, sisiguraduhin kong lalabas ang katotohanan gaano man ito kadilim. 3 araw na ang nakalipas mula nang mailigtas ako ni Mateo, at bawat sandali ay ginugol ko sa pagpapalakas. Ang aking katawan ay puno pa rin ng mga asul na pasa, pero ang aking isipan ay mas matalas na kaysa sa kahit anong scalpel na hawak ni Mateo. Nakatayo ako sa harap ng isang mesa na puno ng mga mapa at dokumento na nakuha ni Mateo mula sa kaniyang mga contacts sa Davao. Ang maliit na clinic na ito sa Sarangani ang naging command center ng aming lihim na investigasyon. Bakit sila nagmamadali, Mateo? Tanong ko habang itinuturo ang balita sa dyaryo tungkol sa pagpirma ng kasunduan sa pagitan ng Alonzo Foundation at ng isang malaking foreign mining corporation. 5 araw na lang mula ngayon, pirmihan na ang bentahan ng lupa sa Valley of Saints. Iyon ang lupaing ipinaglaban ko para sa 300 pamilya ng mga magsasaka. Lumapit si Mateo, dala ang kaniyang laptop. Hindi lang ito basta bentahan ng lupa, Regina. May mas malalim na dahilan kung bakit gustong-gusto ni Lourdes na mawala sa kontrol mo ang lupaing iyon bago ka pa makaupo bilang head ng foundation. Binuksan ni Mateo ang isang satellite map ng Valley of Saints. Bilang medical legal, sanay akong tumingin sa mga bagay na patay. Noong sinuri ko ang environmental records ng lupaing ito mula noong bago pa man naging madrasta mo si Lourdes, may nakita akong hindi tugma. Itinuro niya ang ilang bahagi ng mapa na may mga kulay pulang marka. Tingnan mo ang mga bahaging ito. Ito ang tinatawag na dead spots. Sa loob ng 20 taon, walang kahit anong halaman ang tumubo sa mga particular na lugar na iyan. Kahit ang mga damo namamatay. Akala ko ay dahil lang sa klase ng lupa, sabi ko. Iyon din ang akala ng lahat. Pero noong hinalukay ko ang mga lumang kaso ng kumpanya ng pamilya ni Lourdes, ang kumpanyang nalugi bago siya pinakasalan ni Papa, may nahanap akong record tungkol sa illegal chemical disposal. Noong panahong iyon, nawala ang tonneladang toxic chemical waste mula sa kanilang factory. Walang nakakaalam kung saan itinapon. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ibig mong sabihin, ang lupain ng mga magsasaka ay isang higanting libingan ng mga kemikal. Eksakto, sagot ni Mateo. At ang hinala ko, si Lourdes ang nag-utos na ibaon ang mga chemical na iyon sa Valley of Saints bago pa man ito binili ni Papa. Kung mapupunta ang lupa sa mga magsasaka sa ilalim ng pamumuno mo, magsisimula silang magbungkal, magtayo ng mga balon at posibleng magdala ng mga environmentalist. Lalabas at lalabas ang amoy ng nakaraan. Napahawak ako sa mesa para hindi matumba. Kaya pala, kaya pala ganoon na lang ang galit ni Lourdes nang manalo ako sa kaso. Hindi lang ito tungkol sa pera. Iyon ang ebidensya ng kanyang krimen, 20 taon na ang nakalipas. Kung mabubunyag iyon, hindi lang siya makukulong, mawawala rin ang lahat ng karangyaan at kapangyarihan na pinakaingatan niya. At ang mining corporation, tanong ko,
Ang mining corporation ang magsisilbing tagalinis siya, paliwanag ni Mateo. Kapag nakuha nila ang lupa, gagamit sila ng malalaking makinarya. Gagawa sila ng open pit mine. Sa proseso ng pagmimina, ang lahat ng ebidensya ng toxic waste ay madaling maisasama sa paghuhukay at mawawala na ng tuluyan sa ilalim ng mga bagong industrial waste. Isang perpektong paraan para ibaon ang sikreto habang kumikita ng bilyon-bilyon. Napaupo ako sa upuan, ang aking puso ay punong-puno ng pagsisisi. Diyos ko, ang tagumpay ko sa korte ang naging mitya ng kamatayan ni Papa. Dahil nanalo ako, dahil nakuha ng mga magsasaka ang lupa na takot si Lourdes, kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kailangan niyang alisin si Papa sa landas dahil si Papa lang ang may kapangyarihang pigilan ang bentahan. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Regina, sabi ni Mateo, hinawakan niya ang aking balikat. Ang tanging may kasalanan dito ay ang mga taong handang pumatay para sa kanilang sariling interes. Pero kailangan nating pigilan ang bentahan, Mateo, determinadong sabi ko. Hindi lang para kay Papa, kundi para sa mga pamilyang nakatira doon. Kapag itinuloy ang pagmimina, lalong lalasunin ang lupa at ang mga tao. Pero paano ko gagawin iyon? Patay na ako sa paningin nila. Wala akong lisensya, wala akong pera, at hinahanap ako ng mga pulis. Gagamit tayo ng ibang paraan, sabi ni Mateo. Sabi mo kanina, si Papa mo lang ang may kapangyarihang pigilan ang bentahan. Kung mapapatunayan nating buhay siya o kung makakahanap tayo ng paraan para magsalita siya mula sa kaniyang kinalalagyan, ang lahat ng pinirmahan ni Paulo at Lourdes ay magiging walang silbi. Tumingin ako sa mapa sa mga dead spots na naging simbolo ng kasamaan ni Lourdes. Sa loob ng 20 taon, itinago niya ang lason sa ilalim ng lupa. Akala niya ay mananatili itong tahimik. Ngunit hindi niya alam ang biktima ng kaniyang mga kasinungalingan ay nagbangon na mula sa agos ng ilog. Lourdes, bulong ko. Akala mo ay naibaon mo na ang lahat. Pero hindi mo alam ang lason na itinago mo ang siyang sisira sa kinalalagyan mo ngayon. Biglang tumunog ang cellphone ni Mateo. Isang text mula sa kaniyang contact sa Davao. Regina, sabi ni Mateo, ang kaniyang mukha ay naging seryoso. May balita na tungkol sa katawan ng tatay mo. Hindi siya dinala sa sementeryo ng mga Alonzo. Ang sabi ng contact ko, may isang ambulansya na umalis sa ospital noong gabing iyon patungo sa Hilaga. Patungo sa isang pribadong tuvien sa kabundukan. Tumayo ako, ang aking mga mata ay nag-aapoy sa bagong pag-asa. Doon siya dinala. Doon nila siya itinatago habang hinihintay na matapos ang bentahan. Pero kailangan nating mag-ingat, paalala ni Mateo. Ang tuvien na iyon ay pag-aari ng isang religious order na malapit kay Lourdes. Napapalibutan iyon ng mataas na pader at mga armadong gwardya. Hindi ako papasok doon bilang isang Alonzo, sabi ko, habang tinitingnan ang aking refleksyon sa salamin, ang aking gupit na buhok, ang aking payak na pananamit, at ang aking mga matang puno ng determinasyon. Papasok ako doon bilang isang taong hindi nila kailanman papansinin, isang taong walang boses. Sa gabing iyon, habang inihahanda namin ang aming plano, isang katotohanan ang malinaw sa akin. Ang katarungan ay hindi laging matatagpuan sa loob ng korte. Minsan, kailangan mong hukayin ang lupa para mahanap ang katotohanan, gaano man ito kadumi at kadelikado. Bago pa man ako naging isang abogado, ako ay anak muna ni Ernesto Alonzo. At bilang kaniyang kaisa-isang anak sa unang asawa, may mga lihim kaming dalawa na hindi alam ni Lourdes kahit gaano pa siya katagal na nanirahan sa aming mansyon. Sigurado ka ba rito, Regina? Tanong ni Mateo habang nakatigil ang kaniyang lumang sasakyan sa isang madilim na eskinita, ilang metro ang layo mula sa likurang bakod ng aming mansyon sa Davao. Masyadong delikado. Ang buong syudad ay naghahanap sa iyo at ang mansyon niyo ay tiyak na binabantayan. Ito lang ang tanging paraan, Mateo. Sagot ko habang inaayos ang suot kong itim na hoodie. Noong bata pa ako, kapag may matinding problema si Papa o kapag pakiramdam niya ay may nagmamanman sa kanya, hindi siya nagsusulat sa papel. Alam niyang madaling mahanap ang papel. Sa halip, gumagamit siya ng borda. Nakita ko ang pagtataka sa mga mata ni Mateo. Tinuruan siya ng nanay ko. Pagpapatuloy ko, ang aking boses ay naging malambot sa alaala. Sa sulok ng kaniyang mga panyo, naglalagay siya ng maliliit na simbolo gamit ang sinulid.
isang krus, isang bituin, o isang particular na kulay ng tahi. Para sa iba, dekorasyon lang iyon. Pero para sa akin iyon ay isang mensahe. Bago ako umalis patungong Davao noong gabi ng party, nakita ko siyang may hawak na panyo sa kaniyang silid-aklatan. Kailangan kong mahanap ang panyong iyon. Mag-iingat ka. Bulong ni Mateo. Bibigyan kita ng 30 minuto. Kapag hindi ka nakabalik, papasok ako. Tumango ako at mabilis na bumaba. Ang aming mansyon na dati ay simbolo ng kalinga at proteksyon ngayon ay tila isang kuta ng kaaway. Gamit ang aking kaalaman sa bawat sulok ng bahay, pumasok ako sa maliit na lagusan ng mga tauhan sa likod ng kusina. Tahimik ang loob. Amoy ng mamahaling pabango ni Lourdes ang nananaig sa pasilyo, isang amoy na dati ay nakakahilo, pero ngayon ay nagpapakulo ng aking dugo. Naririnig ko ang tawanan ni na Paulo at Lourdes mula sa dining room. Nagdiriwang sila, nagdiriwang sa ibabaw ng kamatayan ng aking ama at ng aking dangal. Cheers, ma, narinig kong sabi ni Paulo. Sa susunod na linggo sa atin na ang lahat. Wala nang Regina na humahadlang. Naggit-ngit ang aking mga ngipin, pero pinigilan ko ang aking sarili. Dumiretso ako sa silid-aklatan ni Papa. Iyon ang kaniyang santuwaryo. Pumasok ako at agad na hinalughog ang kaniyang antigong mesa. Walang panyo. Binuksan ko ang kaniyang drawer, ang kaniyang mga libro, pero wala. Nagsimula akong kabahan. Paano kung kinuha na ni Lourdes? Paano kung itinapon na nila? Tumingin ako sa paligid. Sa dingding nakasabit ang isang larawan naming tatlo, si Papa, si Mama at ako noong sanggol pa lang. Napansin ko ang isang bagay. Ang frame ng larawan ay medyo nakalihis. Hindi ganon si Papa. Gusto niya ay laging perpekto ang pagkakaayos ng lahat. Nilapitan ko ang larawan at dahan-dahang inangat. Sa likod niyon may isang maliit na butas, sa dingding ang kaniyang lihim na vault. Kinakabahan kong inilagay ang code. Ang kaarawan ni Mama, click. Bumukas ang vault. Sa loob walang pera o alahas. Mayroon lamang isang piraso ng puting panyo. Kinuha ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Sa sulok niyon may borda ng isang maliit na asul na bundok at isang pulang krus sa itaas. At sa ilalim may tatlong maliliit na tuldok na kulay lila. Napasinghap ako. Alam ko ang ibig sabihin nito. Ang asul na bundok ay ang bundok apo at ang krus ay simbolo ng relihiyosong institusyon. Ang tatlong lilang tuldok, iyon ang Monasterio de San Sebastian. Iyon ang Tuvien na sinasabi ni Mateo. Ngunit may iba pa. Sa kabilang sulok ng panyo may nakabordang isang pangalan na halos hindi makita, Sor Elena. Sor Elena, bulong ko. Sino ka? Biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Sino yan? Mabilis akong nagtago sa ilalim ng malaking mesa. Nakita ko ang isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat. Si Paulo. Pumasok siya, bitbit ang isang baso ng alak. Tila may hinahanap din siya. Alam kong nandito lang yon, bulong ni Paulo sa kaniyang sarili. Nilapitan niya ang vault na naiwan kong nakabukas. Anak ng bukas to, hinalughog niya ang loob ng vault, pero wala na siyang nakita. Inihampas niya ang kaniyang kamao sa mesa, ilang pulgada lang ang layo mula sa aking ulo. Ramdam ko ang panginginig ng mesa at ang kaba sa aking dibdib na tila naririnig na niya. Lourdes, ma, sigaw ni Paulo habang lumalabas ng silid. May pumasok dito, tumawag kayo ng security. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Mabilis akong lumabas mula sa ilalim ng mesa at tumakbo patungo sa bintana. Tumalon ako sa labas, diretso sa mga halamanan habang naririnig ko ang mga sigaw at yabag ng mga gwardiya sa loob. Doon may tumatakbo sa likod. Sigaw ng isang boses. Kumaripas ako ng takbo patungo sa pader. Umakyat ako ng may lakas na hindi ko alam na taglay ko. Nang makalampas ako, agad akong sumakay sa sasakyan ni Mateo na noon ay handa nang umalis. Go, Mateo, takbo! Sigaw ko, mabilis na humarurot ang sasakyan. Lumingon ako sa likod at nakita ko ang mga ilaw ng mansyon na unti-unting lumiliit. Hawak ko ng mahigpit ang panyo sa aking kamay. Ito ang ebidensya. Ito ang boses ni Papa na humihingi ng saklolo. Nahanap mo ba? Tanong ni Mateo habang binibilisan ang takbo. Oo, sabi ko habang ipinapakita ang panyo.
Itinatago nila si Papa sa Monasterio de San Sebastian at may isang tao roon na kailangan nating mahanap. Sor Elena, siya ang susi. Ngunit habang tinitingnan ko ang panyo, may napansin akong isa pang detalye na hindi ko nakita kanina. Sa likod ng borda, may isang maliit na mantsa ng tuyong dugo. Hindi lang pala ito mensahe, ito ay isang babala. Mateo, sabi ko ang aking boses ay nanginginig sa galit at takot. Kailangan nating bilisan. Hindi lang nila itinatago si Papa, unti-unti nila siyang pinapatay. Sa dilim ng gabi, patungo sa kabundukan, alam kong papasok ako sa teritoryo ng kaaway. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako magtatago. Papasok ako sa loob ng monasteryo hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang anino na magdadala ng katarungan. Upang talunin ang isang kaaway na nagtatago sa likod ng kabanalan, kailangan kong maging isang anino, isang nilalang na nakikita pero hindi napapansin. Isang taong naririnig ang lahat pero hindi nakakapagsalita. Sigurado ka ba rito, Regina? Tanong ni Mateo habang binibigyan ako ng isang maliit na vial ng likidong kulay kayumanggi. Kapag inilagay mo ito sa balat mo, magmumukha itong mga peklat at mantsa ng araw. Kasama ng lumang damit na ito at ang paggupit mo sa iyong buhok, kahit si Paulo ay mahihirapang kilalanin ka sa malapitan. Kailangan, Mateo, sagot ko habang tinitingnan ang aking refleksyon sa maliit na salamin ng kotse. Ang sopistikadong attorney Regina Alonzo ay wala na. Ang nakaharap sa akin ay isang babaeng mukhang pagod sa buhay, may mga peklat sa mukha at may mga matang tila nawalan na ng pag-asa. Sa loob ng Monasterio de San Sebastian, ang mga katulong ay itinuturing na parang bahagi ng dingding, doon ako magsisimula. At tandaan mo, paalala ni Mateo ang kaniyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ka pwedeng magsalita. Gumawa ako ng peking medical certificate na nagsasabing napinsala ang iyong vocal cords dahil sa isang aksidente. Mas ligtas kung iisipin nilang pipi ka. Mas kaunti ang itatanong nila, mas kaunti ang tsansa na magkamali ka sa tono ng boses mo. Tumango ako. Kinuha ko ang maliit na bag na naglalaman ng iilang pirasong damit at ang bordadong panyo ni Papa na itinago ko sa loob ng tahi ng aking saya. Ang Monasterio de San Sebastian ay nakatayo sa tuktok ng isang matarik na burol na papalibutan ng matatayog na pader na may mga barbed wire sa itaas. Hindi ito mukhang bahay ng panalangin. Mukha itong isang magarang bilangguan. Sa tarangkahan, sinalubong ako ng isang matandang madre na may mukhang kasing tigas ng bato, si Mother Beatrice. Sinasabing siya ang kanang kamay ni Lourdes sa mga charitable works nito, pero alam ko ang totoo. Siya ang warden ng sikretong ito. Ipinakita ko ang aking medical certificate at ang sulat mula sa isang peking parokya na inihanda ni Mateo. Nagkunwari akong natatakot at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Gina ang pangalan mo? Tanong ni Mother Beatrice habang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Tumango ako ng mabilis pilit na pinapakita ang panginginig ng aking mga kamay. Kailangan namin ng dagdag na tao sa sanktuaryo. Iyon ang bahagi ng monasteryo kung saan inaalagaan ang mga espesyal na pasyente, mga taong pinabayaan na ng mundo, pero kinukupkop ng ating habag. Sabi niya bagamat walang bakas ng habag sa kaniyang boses. Ang trabaho mo ay linisin ang mga pasilyo, maglaba ng mga sapin, at ihatid ang pagkain sa pintuan ng mga silid. Huwag kang titingin sa loob, huwag kang gagawa ng ingay, at higit sa lahat, huwag kang makikialam sa mga nurse. Naintindihan mo ba? Muli akong tumango ang aking puso ay bumibilis ang pintig. Sanktuaryo. Doon nila itinatago si Papa. Ang loob ng monasteryo ay malamig at amoy insenso na hinaluan ng amoy ng malakas na gamot. Habang naglalakad kami patungo sa sanctuaryo wing, napansin ko ang mga armadong lalaki na nakasuot ng uniforme ng security guard. Pero ang paraan ng kanilang pagtayo ay halatang mga sanay na hitman. Hindi sila basta mga gwardya. Sila ang mga bantay ni Lourdes. Ibinigay sa akin ang aking uniforme, isang simpleng kulay abong damit na hanggang sakong. Agad akong pinagsimula sa paglilinis ng pasilyo sa sanctuaryo. Habang naglalampaso ako ng sahig, dahan-dahan kong binibilang ang mga pinto. Room 101, 102, 103. Sa dulo ng pasilyo may isang pinto na may dalawang gwardiyang nakatayo sa labas. Iyon ang tanging silid na may bantay. Hoy Pipit! Sigaw ng isang nurse na may matalim na mukha.
Dalin mo tong tray ng pagkain sa room 108. Iwan mo lang sa tapat ng pinto. Huwag mong susubukang sumilip kung ayaw mong matulad sa mga nasa loob. Kinuha ko ang tray. Habang naglalakad ako patungo sa dulo ng pasilyo, naramdaman ko ang titig ng mga gwardiya. Yumuko ako ng husto pilit na itinatago ang aking mukha sa ilalim ng suot kong belo. Nang makarating ako sa tapat ng room 108, dahan-dahan kong ibinaba ang tray. Ngunit sa pagkakataong iyon, narinig ko ang isang tunog mula sa loob. Isang mahinang ungol, isang tunog ng taong hirap na hirap huminga. Yun ang boses ni Papa. Hindi ko pwedeng ipagkamali iyon. Sa isang saglit ng kapusukan, habang ang mga guwardiya ay lumingon, para tingnan ang isang nurse na dumadaan, dahan-dahan kong inilapit ang aking mata sa maliit na siwang ng pinto. Ang nakita ko ay nagpahinto sa aking mundo. Sa loob ng madilim na silid, nakahiga si Papa sa isang metal na kama. Ang kaniyang katawan ay tila naging butot balat na lamang. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa kisame, walang kislap, walang buhay. Tila isang taong nakalubog sa isang walang hanggang panaginip dahil sa dami ng gamot na itinuturok sa kanya. May mga tubo sa kanyang ilong at braso. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sipain ang pinto at yakapin siya. Panandito na ako si Regina, pero kailangan kong manatiling pipi. Kailangan kong manatiling anino. Dahan-dahan akong tumayo, ang aking mga luha ay pilit kong pinipigilan. Ngunit sa aking pagtalikod, isang kamay ang biglang humawak ng mahigpit sa aking balikat. Anong ginagawa mo rito, Gina? Lumingon ako at nakita ko si Sor Elena. Ang pangalang nasa panyo ni Papa. Ang kaniyang mukha ay puno ng hinala at ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa akin, tila binabasa ang aking buong pagkatao. Bakit ka umiiyak? Tanong niya sa isang mahinang boses na puno ng panganib. Napatigil ako. Ang kaba sa aking dibdib ay tila sasabog na. Kung mabubunyag ako ngayon, hindi lang ako ang mamamatay. Mamamatay din ang huling pagkakataon ni Papa na makalabas sa impyernong ito. Nakatitig si Sor Elena sa aking mga mata at sa isang sandali, parang nakita ko ang isang bagay sa kaniyang tingin, isang takot na katulad ng sa akin. Nanigas ang aking buong katawan habang nakabaon ang mga daliri ni Sor Elena sa aking balikat. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Dahan-dahan akong lumingon, pinapanatili ang aking maskara bilang si Gina, ang piping katulong na duwag at walang malay. Bakit ka umiiyak? Muling tanong ni Sor Elena. Ang kaniyang boses ay hindi na kasing talim ng kanina, pero naroon pa rin ang pagduda. Itinuro ko ang aking mga mata at pagkatapos ay ang tray ng pagkain sa sahig, sabay iling at pagyukod. Nagkunwari akong napuwing at natatakot sa kanya. Gumawa ako ng mga senyas na tila humihingi ng tawad dahil sa aking paghinto sa tapat ng pinto. Tumingin si Sor Elena sa pinto ng room 108, pagkatapos ay muli sa akin. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pasilyo. Ang mga gwardiya sa dulo ay nagsisimula na ring tumingin sa aming direksyon. Umalis ka na rito, mahinang utos ni Sor Elena. Pumalik ka sa labahan. Huwag kang pakikita sa pasilyong ito hanggat hindi ka tinatawag. Mabilis akong tumango at kumaripas ng lakad palayo. Ramdam ko ang kaniyang titig sa aking likuran hanggang sa makaliko ako sa kanto ng gusali. Pagdating ko sa laundry room, napasandal ako sa pader at huminga ng malalim. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin. Buhay si Papa. Ang imahe ng kaniyang butot balat na katawan ay nakatatak sa aking isipan. Ang kaniyang kalagayan ay mas malala pa sa kamatayan. Ginawa siyang bilanggo sa sarili niyang katawan gamit ang mga gamot ni Lourdes. Lumipas ang ilang oras ng paglalaba at paglilinis, ngunit ang isip ko ay nasa room 108. Kailangan kong makapasok muli. Kailangan kong malaman kung ano ang itinuturok nila sa kanya. Nang sumapit ang gabi, ang monasteryo ay binalot ng nakakabinging katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang paminsan-minsang pagtahol ng mga aso sa labas ng pader. Gamit ang kadiliman, lumabas ako sa aking silid. Alam ko ang skill ng pagpapalit ng gwardiya, 12:00 ng hating gabi. Mayroon lamang akong 10 minutong palugit habang nag-uusap sila sa labas para magsigarilyo. Dahan-dahan akong bumalik sa sanctuary wing. Bit-bit ko ang isang maliit na flashlight at ang syringe na ibinigay ni Mateo bago ako pumasok.
Sabi ni Mateo, kailangan ko ng sample ng dugo ni Papa o kahit ng likido mula sa kaniyang IV drip para malaman kung anong gamot ang ginagamit sa kanya. Nang makaalis ang mga gwardya, mabilis akong lumapit sa room 108. Nagulat ako nang makitang hindi nakalock ang pinto. Dahan-dahan akong pumasok. Ang silid ay amoy luma at amoy kemikal. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na monitor sa tabi ng kama ni Papa na nagpapakita ng kaniyang mahinang tibok ng puso. Pa, bulong ko ang aking boses ay halos hindi marinig. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kaniyang tuyot na kamay. Pa si Regina to, nandito na ako. Walang sagot. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ngunit nang marinig niya ang aking boses, napansin ko ang isang maliit na pagbabago. Ang kaniyang mga daliri, ang mga daliring dati ay nagtuturo sa akin kung paano magbasa ng batas ay bahagyang kumislot. Hindi siya tulog. Gising ang kaniyang diwa, pero paralisado ang kaniyang katawan. Palalaban tayo, sabi ko, habang nangingilid ang luha. Mabilis kong kinuha ang sample mula sa IV bag. Habang ginagawa ko iyon, may napansin akong kakaiba sa ilalim ng kaniyang unan. Isang maliit na bahagi ng tela ang nakalawit. Hinalungkat ko ito at laking gulat ko nang makita ang isa pang panyo. May borda rin ito, pero sa pagkakataong ito, mas magulo ang mga tahi tila ginawa sa gitna ng matinding hirap. Isang salita lamang ang nakaborda, Elena. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka basta katulong. Halos mapatalon ako sa gulat. Sa pintuan nakatayo si Sor Elena may hawak na kandila. Ang kaniyang mukha sa ilalim ng liwanag ng apoy ay tila isang anino mula sa nakaraan. Sino ka talaga? Tanong niya dahan-dahang isinasara ang pinto sa likuran niya. At bakit mo hawak ang panyong iyan? Wala na akong takas. Tumayo ako nang tuwid inalis ang aking balat kayo bilang pipi. Ako si Regina Alonzo, anak ng lalaking ito na unti-unti ninyong pinapatay. Nanlaki ang mga mata ni Sor Elena. Nabitawan niya ang kandila pero bago pa ito tumama sa sahig, nasalo niya ito. Regina, pero ang sabi nila ay patay ka na, nalunod ka sa ilog. Gusto lang nila akong mamatay, Sor Elena. Pero tulad ng tatay ko, hindi ako madaling sumuko. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng pot. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang kinalaman mo sa panyong ito? Bakit ang pangalan mo ang ibinorda ni Papa? Napaupo si Sor Elena sa isang lumang upuan, tila nawalan ng lakas. Dahil ako lang ang tanging kakampi niya rito. Ako ang nagpupuslit ng mga panyong iyan palabas sa pamamagitan ng mga labandera, umaasang makakarating ang mga iyan sa iyo. Lumapit siya kay Papa at hinawakan ang kaniyang noo ng may tunay na malasakit. Regina, hindi ko siya pinapatay. Sa katunayan, binabawasan ko ang dosis ng pampatulog na ibinibigay ni Mother Beatrice sa kanya. Kung hindi ko yon ginagawa, matagal na siyang pumanaw. Bakit? Tanong ko lito sa kaniyang motibo. Dahil bago naging madre ako, ay naging biktima rin ng pamilya ni Lourdes, mapait na sabi ni Sor Elena. At si Ernesto, siya lang ang tumulong sa akin noong panahong wala akong malapitan. Ito ang aking utang na loob sa kanya. Biglang tumunog ang buzzer sa pasilyo. Isang signal na may paparating na inspection. Kailangan mo nang umalis, sabi ni Sor Elena, hinawakan niya ang aking kamay. Si Mother Beatrice, paparating siya. May kasama siyang bisita mula sa Davao. Sino, tanong ko? Si Lourdes. Pupunta siya rito para siguraduhin na tapos na ang lahat bago ang susunod na linggo. Naramdaman ko ang takot at excitement sa aking dibdib. Paparating ang aking kaaway. Sor Elena, tulungan mo ako. Pagsusumamo ko. Kailangan kong makuha ang mga ebidensya ng mga gamot na ginagamit nila. At kailangan nating mapanatiling gising si Papa. Gagawin ko ang lahat, Regina. Sabi ni Sor Elena, itinatago ako sa likod ng isang malaking kurtina. Pero mag-ingat ka. Sa oras na malaman ni Lourdes na buhay ka, hindi lang ang tatay mo ang mawawala. Gagawin nilang sementeryo ang monasteryong ito. Mula sa likod ng kortina, narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang tunog ng mga takong na kasing talim ng boses ng taong kinakamuhian ko. Kumusta ang ating pasyente, Mother Beatrice? Ang boses ni Lourdes ay umalingaw-ngaw sa silid, kasing lamig ng kamatayan.
Napahawak ako sa aking syringe, ang bawat kalamnan sa aking katawan ay handang sumabog. Nandito na siya. Ang babaeng sumira sa aking buhay ay nasa harap ko na ilang pulgada lang ang layo mula sa aking pinagtataguan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Lourdes, isang kombinasyon ng rosas at kamatayan, ay tila nanunuot sa bawat hibla ng kurtinang pinagtataguan ko. Nakatayo ako, nang hindi humihinga ang aking likod, ay nakadikit sa malamig na pader habang naririnig ko ang marahan niyang paglapit sa kama ni Papa. Ang payapa ng mukha mo, Ernesto, simula ni Lourdes. Ang kaniyang boses ay parang haplos ng pelus na may nakatagong lason. Sino ang mag-aakala na ang dating makapangyarihang thug governor ay ganito na lang ngayon, isang anino na lamang sa dilim? Narinig ko ang kalansing ng mga alahas ni Lourdes habang hinahawakan niya ang pisngi ni Papa. Gusto kong sumugod at itulak siya palayo, pero pinigilan ko ang aking sarili. Kailangan kong marinig ang lahat. Madam Lords, kailangan na nating tapusin ang lahat bago ang pirmahan sa susunod na linggo. Narinig kong sabi ni Mother Beatrice. Ang mga tauhan sa labas ay nagsisimula ng magtanong. Masyado nang matagal ang pananatili niya rito. Huwag kang magmadali, Beatrice Chi. Sagot ni Lourdes. Gusto kong masiguro na bago siya tuluyang pumikit, alam niya na ang lahat ng kaniyang pinaghirapan ay mapupunta sa anak ko. Na ang kaniyang paboritong anak na si Regina ay nabubulok na sa ilalim ng ilog. Biglang bumukas ang pinto. Mama, kailangan nating mag-usap. Boses iyon ni Paulo. Hingal na hingal siya at sa tono ng kaniyang pananalita, halatang hindi siya mapakali. Paulo, ano ba ipinahiya mo na naman ba ang sarili mo? Pagalit na sabi ni Lourdes. Sinabi ko sa, yo, huwag kang pupunta rito ng walang abiso. Hindi ko na kaya Sigaw ni Paulo, ang kaniyang boses ay nanginginig sa takot. Ang mga magsasaka sa Valley of Saints, nagsisimula silang magprotesta. May mga balita na raw na nakita si Regina. Sinasabi ng mga tao na hindi siya nalunod. Isang multo raw ang nagpapakita sa kanila. Narinig ko ang malakas na sampal. Isang nakakabinging tunog na tumapos sa pagsigaw ni Paulo. Tanga, asik ni Lourdes. Ang multo ay sa isip lang ng mga duwag. Pinatay niyo siya, di ba? Nakita niyo siyang tumalon. Walang nabubuhay sa agos ng ilog Davao sa gitna ng bagyo. Pero paano kung totoo? Paano kung nagbabalik siya para bawiin ang lahat? Paano kung malaman ni Papa ang totoo? Walang malalaman ang matandang yan. Sigaw ni Lourdes, ang kanyang boses ay puno ng puot. At kahit malaman pa niya wala na siyang magagawa, Paulo, ayusin mo ang sarili mo. Ikaw ang magmamana ng lahat ng ito. Ikaw ang magiging mukha ng mga Alonzo. Bakit Bakit kailangang dumaan sa ganito? Tanong ni Paulo, tila isang batang naliligaw. Bakit kailangang mawala sina Papa at Regina para lang makuha natin ang pera? Tumawa si Lourdes, isang tawang nakakapangilabot. Pera? Akala mo ba pera lang ang habol ko? Ginagawa ko ito para sa iyo, Paulo. Para hindi ka matulad sa tunay mong ama na namatay na isang hamak na tauhan sa barangay. Napatigil ang lahat. Maging ako ay tila nawalan ng hangin sa aking pinagtataguan. Ano ang sinabi niya? Anong ibig mong sabihin, ma? Nautal na tanong ni Paulo. Hindi ka isang Alonzo, Paulo. Binitawan ni Lourdes ang katotohanan na parang isang bomba. Akala mo ba bakit kailangan nating madaliin ang lahat? Dahil bago pa mamatay, si Ernesto nalaman na niya ang totoo. Nalaman niya na niloko ko siya 30 taon na ang nakalilipas. Nalaman niya na ang anak na ipinagmamalaki niya ay hindi niya tunay na dugo. Nanikip ang aking dibdib. Iyon pala ang dahilan. Kaya pala nagkaroon ng testamento noong huling hapon. Kaya pala naging target si Papa. Alam na niya. Hinanda na ni Ernesto ang lahat para itakwil ka. Patuloy ni Lourdes, ang kaniyang boses ay puno ng pangungutya. Ibibigay niya ang lahat kay Regina. Lahat. At ikaw, itatapon ka niya sa kalsada na parang basura. Akala mo ba mahal ka niya? Ginamit ka lang niya para magkaroon ng tagapagmana. Pero sa oras na nalaman niya ang bahid sa kailaliman mo, tinalikuran ka niya. Hindi, hindi totoo yan, bulong ni Paulo. Narinig ko ang kaniyang paghikbi.
Totoo yan. Kaya kailangan nating patayin ang alaala niya. Kailangan nating makuha ang Qui Alonzo bago pa lumabas ang resulta ng DNA test na ipinagawa niya sa lihim, sigaw ni Lourdes. Kaya huwag kang maging malambot, Paulo. Wala kang dugong Alonzo, pero sisiguraduhin ko na ang pangalang Alonzo ang magiging tuntungan mo patungo sa kapangyarihan. Sa gitna ng tensyon, hindi ko namalayan na napahigpit ang hawak ko sa syringe sa aking kamay. Ang karayom ay tumusok sa aking palad. Aray! Isang mahinang ungol ang lumabas sa aking mga labi. Napatigil ang pag-uusap sa loob ng Sino yan? Sigaw ni Lourdes. Beatrice, may tao sa likod ng kortina. Ang kaba sa aking dibdib ay tila sasabog na. Nakita ko ang anino ni Mother Beatrice na papalapit sa aking kinalalagyan. Wala na akong takas. Sa isang segundo ang kortina ay marahas na hinawi. Ngunit bago pa nila ako makita isang baso ng tubig, ang biglang bumagsak sa kabilang sulok ng silid. Sor Elena, sigaw ni Mother Beatrice. Lumingon silang lahat sa pintuan. Doon ay nakatayo si Sor Elena nanginginig at may hawak na tray. Ang baso ay basag sa kaniyang paanan. Paumanhin po, Madam Lourdes, Mother Beatrice, sabi ni Sor Elena nagkukunwaring nataranta. Narinig ko po ang sigawan. Akala ko po ay may nangyari na sa pasyente. Sino ang pinayagan kang pumasok? Galit na sabi ni Mother Beatrice. Ang nurse po, pinabibigay ang gamot ni Governor. Nauutal na sabi ni Sor Elena. Tinitigan ni Lourdes si Sor Elena ng matagal. Pagkatapos ay tumingin siya sa kortina kung saan ako nakatago. Ramdam ko ang kaniyang titig na tila tumatagos sa tela. Beatrice, siguraduhin mong walang nakakarinig sa mga pasilyo, sabi ni Lourdes. At ikaw, Madre, mag-ingat ka sa mga naririnig mo. Ang monasteryong ito ay binuo sa katahimikan. Huwag mong hayaang ang katahimikan mo ang maging sanhi ng iyong kamatayan. Inakay ni Lourdes si Paulo palabas ng silid. Narinig ko ang kanilang mga yabag na papalayo. Matagal bago muling bumukas ang pinto at lumabas si Mother Beatrice para ihatid sila. Nang masiguro naming wala na ang sinuman, lumabas ako mula sa likod ng kortina. Ang aking mukha ay basang-basa ng pawis at ang aking mga mata ay nangingilid ang luha. Narinig mo ba, Regina? Tanong ni Sor Elena habang mabilis na nililinis ang basag na baso. Hindi siya kapatid ko. Bulong ko habang nakatingin kay Papa na tila nakikinig din sa amin. Ang buong buhay ni Paulo ay isang kasinungalingan at pinatay nila ang lahat para lang itago ang katotohanan iyon. Hinawakan ko ang kamay ni Papa. Sa pagkakataong ito naramdaman ko ang kaniyang pagtugon. Ang kaniyang mga mata, bagamat pagod ay tumingin sa akin ng may linaw. Narinig mo yon, di ba? Sabi ko. Alam mo na ang lahat at alam ko na rin. Tumingin ako kay Sor Elena. Kailangan nating makuha ang DNA test na sinasabi ni Lourdes. Kung nahanap iyon ni Papa, tiyak na may kopya iyon sa kaniyang mga lihim na dokumento. Pero nasaan? Tanong ni Sor Elena. Ang panyo, sabi ko habang inilalabas ang bordadong panyo na may pangalang Elena. Hindi lang pangalan ang nandoon. Sor Elena, meron bang lugar dito na ang pangalan ay Elena? Napatigil si Sor Elena. Ang lumang kapilya sa dulo ng hardin. Ang dambana ni Santa Elena. Doon madalas pumunta ang tatay mo noong unang linggo niya rito, bago siya tuluyang ibartolina sa silid na ito. Doon siya nagtago ng ebidensya. Sabi ko ang aking determinasyon ay muling nag-alab. Sor Elena, bantayan mo si Papa. Huwag mong hahayaan na turukan siya muli ni Mother Beatrice. Mateo at ako, kukuha kami ng tulong. Saan ka pupunta, Regina? Sa kaisa-isang lugar na hindi nila inaasahan. Sabi ko habang isinusuot muli ang aking belo. Babalik ako sa Valley of Saints, doon sa mga taong pinaglaban ko. Dahil kung ang pamilya ko ay tinalikuran ako, ang mga taong tinulungan ko ang magiging hukbo ko para pabagsakin si Lourdes. Sa labas ang kidlat ay muling gumuhit sa langit. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa akin at sa aking dangal. Ito ay tungkol sa isang ama na niloko sa isang lupang nilason at sa isang katarungang matagal ng ninakaw. Lords, bulong ko sa hangin, bilangin mo na ang mga araw mo. Dahil ang anino ng anak na akala mo ay patay na
ay siyang tatapos sa kahariang binuo mo sa kasinungalingan. Ang ulan sa kabundukan ay hindi lamang basta tubig. Ito ay tila mga latigo na humahampas sa aking likuran habang binabaybay ko ang madilim na hardin patungo sa lumang kapilya ng monasteryo. Bitbit ang impormasyong nakuha ko mula kay Sor Elena, alam kong bawat segundo ay mahalaga. Kung totoo ang sinabi ni Lourdes, ang ebidensyang magpapatunay na hindi Alonso si Paulo ay nasa dambana ni Santa Elena. Nakarating ako sa maliit na kapilya. Ito ay luma, amoy lumot at tila pinabayaan na ng panahon. Sa gitna niyon ay nakatayo ang estatwa ni Santa Elena. Ang kaniyang mga mata ay tila nakatingin sa akin ng may pangunawa. Panasaan mo ito itinago? Bulong ko habang kinakapa ang paanan ng estatwa. Naalala ko ang panyo, ang borda ng krus at ang tatlong tuldok. Tatlong tuldok. Tumingin ako sa sahig. Sa ilalim ng estatwa may tatlong tiles na may kakaibang marka. Ginamit ko ang aking maliit na kutsilyo para ungkatin ang isa sa mga ito. Click! Isang maliit na compartment ang bumukas. Sa loob niyon ay may isang envelope na nakabalot sa plastic upang hindi mabasa. Kinuha ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Sa loob ay may isang DNA results mula sa isang laboratorio sa Singapore at isang USB flash drive. Nahanap ko na, bulong ko. Regina, kailangan na nating umalis. Boses iyon ni Mateo. Nakatayo siya sa likod ng kapilya, basa ng ulan at mukhang balisa. Nakita ng mga gwardiya ang pagkawala mo sa laundry room. Hinahanap na nila si Gina. Mateo, nahanap ko na ang DNA test. Sabi ko habang ipinapakita ang envelope. Hindi nga anak ni Papa si Paulo. Mabuti, pero kailangan nating makalabas dito ng buhay para magamit yan, sabi ni Mateo. Halika na sa likod tayo dumaan. May butas sa bakod malapit sa bangin. Habang tumatakbo kami sa gitna ng kadiliman, narinig namin ang mga tahol ng aso at ang mga sigaw ng mga gwardya. Ang mga ilaw ng flashlight ay gumuguhit sa kagubatan. Doon may dalawang tao sa malapit sa kapilya. Sigaw ng isang boses. Nagpaputok sila. Narinig ko ang pagsiulit ng mga bala sa itaas ng aming mga ulo. Hindi na kami lumingon. Tumalon kami sa butas ng bakod at gumulong sa maputik na dalisdis ng burol hanggang sa makarating kami sa nakaparadang sasakyan ni Mateo sa ibaba. Mabilis na pinaandar ni Mateo ang sasakyan. Lumingon ako sa monasteryo na unti-unting lumiliit sa aming paningin. Kailangan nating pumunta sa Valley of Saints, Mateo. Doon tayo mas ligtas. Sigurado ka ba teritoryo ni Lourdes ang lugar na yon? Sabi ni Mateo. Hindi, Mateo. Teritoryo yon ng mga taong pinaglaban ko. Sagot ko ng may determination. Ang mga magsasaka. Sila ang nakakaalam ng bawat sulok ng lupang iyon. At sila lang ang may sapat na galit para labanan ang mga tauhan ni Lourdes. Makalipas ang 2 oras nakarating kami sa Valley of Saints. Ang baryo ay tahimik pero ramdam ang tensyon sa hangin. Huminto kami sa harap ng isang maliit na dampa, ang bahay ni Mang Cardo, ang leader ng mga magsasaka. Nang kumatok kami, lumabas si Mang Cardo na may hawak na itak. Pero nang makita niya ako, kahit na marumi, maikli ang buhok at puno ng sugat, ay nabitawan niya ang kaniyang sandata. Aatrin Regina yi, nauutal niyang tanong. Sabi nila, Bisla, patay ka na. Buhay ako, Mang Cardo. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng emosyon. At bumalik ako para tapusin ang laban natin. Sa loob ng dampa, habang pinapakain nila kami ng mainit na sabaw, ipinaliwanag ko ang lahat. Ipinakita ko ang mga ebidensya ng toxic waste at ang plano ni na Lourdes na ibenta ang lupa sa mining corporation. Ang galit na nakita ko sa mga mata ng mga magsasaka ay sapat na para silaban ang buong probinsya. Hindi namin hahayaang makuha nila ang lupa, attorney, sabi ni Mang Cardo. Kahit buhay pa ang itaya namin, hindi kami aalis dito. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang matandang babae ang pumasok sa dampa. Nakasuot siya ng pangkaraniwang damit, pero ang kanyang kilos ay may bakas ng pagiging madre. Sor Elena ang nagpadala sa akin, sabi niya. Napatayo ako. Sino po kayo? Ako si Sor Martha. Ako ang nurse na dating nag-aalaga sa tatay mo bago ako pinalayas ni Mother Beatrice, sabi niya. Iniabot niya sa akin ang isang lumang notebook. Ito ang aking personal logbook.
Dito ko itinala ang lahat ng gamot na itinuro kay Governor Ernesto sa ilalim ng utos ni Lourdes. At narito rin ang pirma ng isang notaryo publiko na lihim na pinapunta ni Ernesto sa ospital bago siya namatay. Binuksan ko ang notebook. Sa huling pahina, may isang dokumento, ang testamento ni Ernesto Alonzo. Hindi ito ang peking testamento ni Lourdes. Ito ang tunay na huling habilin ni Papa. Isinulat niya ito noong nalaman niyang niloloko siya ni Lourdes. Dito malinaw na sinasabing ang lahat ng ari-arian ng Qui Alonzo at ang Valley of Saints ay ipinapamana niya sa kaisa-isa niyang tunay na anak kay Regina Alonzo. At higit sa lahat, may nakalakip na affidavit ni Papa na nagpapatotoo sa krimen ni Lourdes tungkol sa toxic waste. Ito na ang kailangan natin. Bulong ko habang nanginginig ang aking mga kamay sa tuwa at pait. Ito ang katarungan. Pero may masamang balita, Regina, sabi ni Sir Martha, ang kaniyang mukha ay puno ng lungkot. Nalaman na ni Lourdes na nawawala ang mga dokumento sa kapilya. Ngayong gabi, nag-utos siya ng cleansing. Gagamitin nila ang gabi ng pirmahan sa susunod na linggo para tuluyang tapusin ang tatay mo at sunugin ang monasteryo para mawala ang lahat ng ebidensya. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking dugo. Ang oras ay hindi na namin kakampi. Kailangan nating kumilos ngayon din, attorney, sabi ni Mateo. Kung hihintayin natin ang pirmahan, baka wala na tayong tatay na ililigtas. Tumingin ako kay Mang Cardo at sa mga magsasaka na ngayon ay naghahanda na ng kanilang mga sulo at itak. Tumingin ako kay Mateo, ang lalaking itinaya ang kaniyang buhay para sa akin. At tumingin ako sa testamento ni Papa. Sa susunod na linggo, magkakaroon ng malaking pagtitipon sa Town Plaza para sa pirmahan ng bentahan ng lupa. Sabi ko, ang aking boses ay kasing tigas ng bakal. Doon natin sila tatapusin. Doon natin ipakikita sa buong Davao kung sino ang tunay na kriminal. Pero paano si Governor? Tanong ni Mang Cardo. Mateo at ako ang kukuha kay Papa, sabi ko. Mang Cardo, kailangan nyo namang harangan ang lahat ng daan patungo sa monasteryo. Walang dapat makapasok o makalabas na tauhan ni Lourdes hanggat hindi namin na ilalabas si Papa. Ngunit bago pa kami makapagplano, nang higit narinig namin ang tunog ng mga sirena sa malayo. Ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay papasok na sa Valley of Saints. Nahanap nila tayo, sigaw ni Mateo. Mang Cardo, ilabas niyo ang mga dokumento rito, utos ko. Mateo, kailangan nating maghiwalay. Hahayaan ko silang habulin ako, Regina, sabi ni Mateo habang kinukuha ang susi ng kaniyang sasakyan. Dalin mo ang testamento. Pumunta ka sa simbahan ng bayan. Hanapin mo si Father Gabriel, siya ang makakatulong sa iyo. Mateo, hindi mapapahamak ka. Regina, gawin mo ito para sa tatay mo, para sa katarungan, sabi ni Mateo bago siya mabilis na lumabas. Napanood ko mula sa bintana ang sasakyan ni Mateo na mabilis na humarurot palayo, habang ang tatlong sasakyan ng pulis ay sumusunod sa kanya. Ang luha sa aking mga mata ay pumatak sa testamento ni Papa. Mateo, bulong ko. Niyakap ko ng mahigpit ang mga dokumento. Ang bigat ng katarungan ay nasa aking mga kamay. At sa gitna ng dilim at ulan, nagsimula akong tumakbo patungo sa kakahuyan, bitbit ang huling pag-asa ng aming pamilya. Takbo, Regina, huwag kang lilingon. Ang mga salitang iyon ni Mateo ang tanging nagbibigay ng lakas sa aking mga binti habang tinatawid ko ang maputik at madilim na kakahuyan ng Valley of Saints. Ang bawat kaluskos ng mga dahon ay tila yabag ng mga humahabol sa akin. Ang bawat huni ng kuwago ay tila babala ng kamatayan. Niyayakap ko sa aking dibdib ang envelope na naglalaman ng tunay na testamento ni Papa at ang logbook ni Sor Martha. Ang mga papel na ito ay basang-basa na ng ulan at ng aking sariling mga luha. Ang bigat ng katarungan ay tila mas mabigat pa sa sarili kong buhay. Mula sa malayo, narinig ko ang isang malakas na putok ng baril, kasunod ang tunog ng bumangga na sasakyan. Mateo, sigaw ko, pero agad kong tinakpan ang aking bibig. Ang kaba sa aking dibdib ay halos lumuwal sa aking lalamunan. Alam ko ang tunog na yon. Ang sasakyan ni Mateo ay naabutan na nila. Ang lalaking walang ibang ginawa, kundi iligtas ako, ang lalaking dapat ay kaaway ko. Pero naging kaisa-isang kakampi ay wala na sa aking tabi. Gusto kong bumalik.
Gusto kong sumugod doon at iligtas siya. Pero naalala ko ang kaniyang tingin. Tingin bago siya humarurot palayo, isang tingin na nagsasabing mas mahalaga ang tagumpay ng aming laban kaysa sa kaniyang kaligtasan. Makalipas ang halos isang oras ng pagtakbo, narating ko ang lumang simbahan ng bayan. Ang bawat kampana ay tila tumitibok kasabay ng aking puso. Pumasok ako sa loob basang-basa marumi at nanginginig sa ginaw at takot. Father Gabriel, bulong ko sa gitna ng kadiliman ng altar. Isang matandang pari ang lumabas mula sa sakristya. Nang itapat niya ang kaniyang kandila sa aking mukha, napaurong siya. Regina anak, ikaw nga ba yan? Padre, tulungan niyo po ako. Pagsusumamo ko habang bumabagsak sa kaniyang paanan. Sila Mateo, ang tatay ko, kailangan ko po silang iligtas. Dinala ako ni Father Gabriel sa isang lihim na silid sa likod ng kumbento. Habang pinatutuyo ko ang aking sarili, binuksan niya ang isang lumang radyo. Isang hindi kilalang lalaki na kinilalang si Mateo de Vera ang nadakip ng mga autoridad matapos ang isang habulan sa Valley of Saints. Ayon kay Colonel Santos, si De Vera ay pinaniniwala ang kasabwat ng yumaong si Attorney Regina Alonzo sa pagnanakaw ng mga dokumento ng pamilya Alonzo. Sa kasalukuyan, si De Vera ay dinala sa munisipyo upang isailalim sa interogasyon. Napahikbi ako. Interogasyon. Alam ko kung ano ang ibig sabihin yon sa ilalim ng kamay ni Colonel Santos. Pahihirapan nila si Mateo para lang malaman kung nasaan ako. Biglang tumunog ang telepono sa lamesa ni Father Gabriel. Tiningnan niya ako nang may pag-aalinlangan bago ito sinagot. Pagkatapos ng ilang sandali, iniabot niya sa akin ang receiver. Para sa iyo anak, si Lourdes. Nanginig ang aking kamay habang kinukuha ang telepono. Regina, alam kong nakikinig ka. Ang boses ni Lourdes ay kasing tamis ng asukal pero kasing talim ng labaha. Huwag na tayong maglokohan. Alam kong buhay ka. At alam kong hawak mo ang mga papel na hindi sa iyo. Ibigay mo sa akin si Mateo Lourdes. Banta ko ang aking boses ay pumipiyok sa galit. Ibigay mo siya sa akin at hindi ko ilalabas ang lahat ng krimen mo. Tumawa si Lourdes, isang tawang puno ng pangungutya. Masyado kang idealista, Regina. Akala mo ba ay may pakialam ako sa mga papel na yan hawak ko ang buong sistema, hawak ko ang pulisya, ang korte at ang media. Pero ikaw, anong hawak mo? Isang lalaking nag-aagaw buhay ngayon sa selda. Narinig ko ang isang mahinang ungol ng sakit sa kabilang linya, isang boses na pamilyar. Mateo, sigaw ko. Regina, wag! Ang boses ni Mateo ay halos pabulong na lamang puno ng hirap. Ituloy mo ang laban. Tumahimik ka. Narinig ko ang tunog ng sampal sa kabilang linya. Muling nagsalita si Lourdes. Makinig ka ng mabuti, Regina. Bukas ng gabi sa Town Plaza, gaganapin ang pirmahan ng bentahan ng lupa. Naroon ang lahat ng tao. Naroon ang media. At naroon din ang tatay mo. Para sa kaniyang huling pampublikong pagpapakita bago siya tuluyang magpahinga. Anong balak mo, tanong ko? Isang palitan, Regina, sabi ni Lourdes. Ibigay mo sa akin ang testamento at ang DNA results sa plaza sa harap ko. At bilang kapalit, hahayaan ko kayong mabuhay ni Mateo. Maaari kayong umalis ng Davao at huwag nang babalik. Pero kung susubukan mong maglaro, papatayin ko si Mateo sa harap ng maraming tao at susunugin ko ang monasteryo kasama ang tatay mo sa loob. Napahawak ako ng mahigpit sa lamesa, isang imposibleng pagpipilian. Meron kang 20 oras, Regina. Huwag kang magkakamali. Huling sabi ni Lourdes bago niya ibaba ang telepono. Naiwan akong nakatitig sa kawalan. Ang luha ko ay pumatak sa sahig ng kumbento. Anong gagawin mo, anak? Tanong ni Father Gabriel. Tanong ni Padre, ang katarungan ay may mukha. Sabi ko habang tinitingnan ang testamento ni Papa. Pero ang utang na loob ay may puso. Hindi ko pwedeng pabayaan si Mateo. Iniligtas niya ako nang walang hinihinging kapalit. Pero hindi ko rin pwedeng hayaang manalo si Lourdes at lalong lasunin ang lupaing ito. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng pagsubok na hindi natin kaya, Regina. Sabi ni Father Gabriel, minsan ang katarungan ay nangangailangan ng sakripisyo. Pero huwag mong kalimutan, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa sumunod na ilang oras, hindi ako natulog.
Gamit ang tulong ni Father Gabriel, ipina-photocopy namin ang lahat ng dokumento. Isinulat ko ang lahat ng aking nalalaman sa isang mahabang affidavit. Alam ko ang panganib. Sa oras na lumabas ako sa Plaza Target na ako ng bawat baril ng mga tauhan ni Lourdes. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Lourdes. Hindi na ako ang Regina na madaling takutin. Ako na ang Regina na dumaan sa agos ng ilog, ang Regina na naging anino sa monasteryo, at ang Regina na may dalang galit ng isang buong komunidad ng mga magsasaka. Padre, sabi ko, bago sumikat ang araw, kailangan nating tawagan ang media sa Maynila. Hindi ang mga lokal na media na hawak ni Lourdes. Kailangan natin ng mga taong hindi niya mabibili. Gagawin ko, anak. Pero paano ka papasok ako sa plaza? Sabi ko, habang isinusuot ang aking disguise ang lumang damit ni Gina. Pero hindi ako susuko. Kung gusto ni Lourdes ng isang palabas, bibigyan ko siya ng isang palabas na hindi niya makakalimutan. Bumalik ako sa selda ng aking isipan, iniisip si Mateo at ang kaniyang sakripisyo. Ang kaniyang pagkakaaresto ay hindi naging dulo ng aming laban. Ito ang naging mitya para sa huling pagsabog ng katotohanan. Sa loob ng aking bulsa, hawak ko ang maliit na USB mula sa kapilya. Ito ang huling alas ko, ang video ni Papa. Pa Mateo, konting tiis na lang. Bulong ko sa hangin. Ang gabi ng pirmahan ay paparating na. Ang entablado ay nakahanda na para sa huling pagtatapat. At sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang katarungan ay muling magbabangon hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom na handang magpataw ng hatol. Ang town plaza ng bayan ay nababalot ng nakakasilaw na mga ilaw at ingay ng malakas na tugtugan. Sa gitna ng entablado, nakaupo sina Lourdes at Paulo katabi ang mga opisyal ng Foreign Mining Corporation. Sa paligid ang mga armadong guwardiya ni Colonel Santos ay nakabantay sa bawat sulok, ang kanilang mga mata ay matalas na nagmamasid sa libu-libong mga magsasaka at mamamayang dumagsa. Ngayong gabi, bubuksan natin ang bagong yugto ng kaunlaran para sa ating lalawigan. Ang boses ni Lourdes ay umalingaw-ngaw sa mga speaker puno ng huwad na sigla. Ang Valley of Saints ay magiging simbolo ng ating pag-unlad. Sa ilalim ng entablado, nakatayo ako sa gitna ng siksikan ng mga tao. Nakasuot pa rin ako ng kulay abong damit ni Gina. Ang aking mukha ay tago sa ilalim ng belo. Sa tabi ko ay si Mang Cardo at ang ilang kalalakihan mula sa baryo. Hawak namin ang isang wheelchair na natatakpan ng makapal na kumot. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa nag-aalab na galit. Sa loob ng wheelchair, nararamdaman ko ang mahinang hininga ni Papa. Sa tulong ni Sor Elena at ng mga magsasaka, nailabas namin siya sa monasteryo sa gitna ng kaguluhan kaninang madaling araw. Si Mateo naman, narinig kong dinala siya sa likod ng entablado na kabantay ang mga tauhan ni Colonel Santos upang gawin siyang panakot kung sakaling sumubok akong lumitaw. At ngayon, para sa formal na pirmahan ng kasunduan, anunsyo ni Lourdes, inabot niya ang pluma kay Paulo. Nakita ko ang panginginig ng kamay ni Paulo. Tumingin siya sa paligid, tila naghahanap ng anino ng kaniyang konsensya. Pero sa isang matalim na tingin ni Lourdes, muli siyang yumuko at inilapit ang panulat sa dokumento. Hindi pa tapos ang pirmahan. Ang aking sigaw ay tumagos sa ingay ng crowd. Tumahimik ang buong plaza. Ang mga spotlight ay mabilis na humarap sa kinalalagyan namin sa gitna ng mga tao. Dahan-dahan kong inalis ang aking belo. Ang mga bulong ng mga tao ay naging isang malakas na hiyaw. Si Attorney Regina buhay, si Attorney Regina. Regina Pinini. Bulong ni Paulo, ang pluma ay nahulog mula sa kaniyang kamay. Ang kaniyang mukha ay naging kasing putla ng papel. Isang kriminal? Sigaw ni Lourdes, mabilis na nakabawi mula sa gulat. Colonel Santos, dakpin ang babaeng iyan. Isang impostor ang nasa harap niyo. Ang anak ko ay matagal nang pumanaw. Ang tanging impostor dito ay ikaw, Lourdes. Sigaw ko habang itinutulak ang wheelchair patungo sa harapan ng entablado. Ang mga magsasaka ay gumawa ng harang, hindi hinahayaan ng mga pulis na makalapit sa akin. Umakyat ako sa hagdan ng entablado, dala ang wheelchair. Nang makarating ako sa harap ni Lourdes, marahas kong hinawi ang kumot na nakatakip sa nakaupo roon. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig mula sa libu-libong tao.
Doon sa gitna ng entablado ay nakaupo si Ernesto Alonzo. Ang kaniyang katawan ay butot balat, ang kaniyang mukha ay hapis, pero ang kaniyang mga mata ay gising at puno ng talim. Ernesto, bulong ni Lourdes na papaatras siya hanggang sa dulo ng mesa. Papa, sabi ko habang hinahawakan ang kaniyang kamay. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Inilapit ko ang mikropono sa labi ni Papa. Ang katahimikan sa plaza ay ganoon na lamang kahit ang pagbagsak ng karayom ay maririnig. Sa gilid ng entablado, nakita ko si Mateo na inilalabas ng mga pulis, puno ng pasa ang mukha. Pero ang kaniyang mga mata ay nagniningning nang makita niya kaming ligtas. Dahan-dahang itinaas ni Papa ang kaniyang kamay. Sa kabila ng panghihina, may awtoridad pa rin sa kaniyang bawat kilos. Tumingin siya ng diretso kay Lourdes, pagkatapos ay kay Paulo. Hindi pa ako patay. Ang boses ni Papa ay paos, pero malinaw na umalingaw-ngaw sa buong plaza. Pero ang babaeng minahal ko, ang asawang pinagkatiwalaan ko, ay matagal nang pumanaw sa puso ko. Ang tanging natitira sa harap niyo ay isang halimaw na handang pumatay para sa kapangyarihan. Nasisiraan na siya ng bait. Sigaw ni Lourdes sa media. Nilason siya ng babaeng iyan. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Tingnan niyo ang screen. Sigaw ko, itinuro ko ang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado. Gamit ang remote na hawak ni Mang Cardo sa ibaba, bumukas ang video mula sa USB. Hindi ito video ng katuwaan. Ito ay video ni Papa na kinuha niya sa kaniyang silid-aklatan bago siya inatake sa puso. Ano kung pinapanood niyo ito, ibig sabihin ay wala na ako o wala na ako sa maayos na kaisipan. Ang boses ni Papa sa video ay malakas at puno ng tapang. Nalaman ko ang lihim ni Lourdes. Nalaman ko na ang Valley of Saints ay ginawa niyang tapunan ng toxic waste 20 taon na ang nakalilipas. At nalaman ko rin na ang anak na akala ko ay sa akin si Paulo ay bunga ng kaniyang pagtataksil. Pinapawalang bisa ko ang lahat ng aking nakaraang testamento. Si Regina lamang ang kaisa-isa kong tagapagmana. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga flash ng camera ay walang tigil sa pagsabog sa mukha ni na Lourdes at Paulo. Si Paulo ay napaupo sa sahig, tinatakpan ang kaniyang mukha sa sobrang hiya. Si Lourdes naman ay parang isang hayop na nasukol. Peke ang video na iyan, isang manipulation yan. Sigaw ni Lourdes. Lumingon siya kay Colonel Santos. Santos, barilin mo sila ngayon na. Ngunit bago pa man makakilos si Colonel Santos, isang grupo ng mga lalaking nakabarong at may mga badge ng NBI ang umakyat sa entablado mula sa kabilang panig. Colonel Santos, dahan-dahan lang, sabi ng namumunong opisyal. Mayroon kaming warrant mula sa Maynila. Salamat kay Father Gabriel at sa mga dokumentong ipinadala ni Attorney Regina, ang buong sistema niyo ay nabuwag na. Nilapitan nila si Lourdes at Paulo. Lourdes Alonzo, you are under arrest for frustrated murder, falsification of documents, and environmental crimes. Paulo, sumama ka rin sa amin. Hindi. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Ako ang asawa ng governor. Sigaw ni Lourdes habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ang kaniyang buhok ay sabog-sabog, ang kaniyang mamahaling alahas ay naglalaglagan sa sahig. Ang kaniyang hiya ay kumpleto na ipinakita sa harap ng buong probinsya na kaniyang minaliit. Lumapit ako kay Mateo nang pakawalan siya ng mga NBI agent. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Mateo, salamat. Salamat sa lahat. Sabi ko sa iyo, Regina, bulong niya habang nakayakap sa akin. Ang katotohanan ang laging mananalo. Sa gitna ng entablado, dahan-dahang tumayo si Papa mula sa wheelchair sa tulong ng kaniyang baston at ng aking balikat. Tumingin siya sa libu-libong mga magsasaka na ngayon ay nagsisigawan ng katuwaan. Ang lupaing ito ay sa inyo, sigaw ni Papa sa mikropono. Walang bentahang magaganap. Ang Valley of Saints ay mananatiling malaya. Ang mga hiyaw ng kagalakan ay pumuno sa gabi. Sa gitna ng liwanag ng mga spotlight, nakita ko ang luha sa mga mata ni Papa. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang tunay na pagmamalaki sa kaniyang mga mata. Regina, anak ko, bulong niya. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng aking dangal. Niyakap ko siya habang ang ulan ay nagsimulang pumatak, hindi na bilang isang latigo,
kundi bilang isang basbas na naglilinis sa lahat ng lason at kasinungalingan sa aming lupain. Tapos na ang laban. Ang multo ay nagbalik hindi para maghasik ng takot, kundi para ibalik ang liwanag sa isang pamilyang matagal nang nilamon ng dilim. Ang loob ng courtroom sa Davao ay binalot ng isang mabigat na katahimikan habang binabasa ng hukom ang huling hatol. Nakaupo ako sa tabi ni Papa at ni Mateo, ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanila. Sa tapat namin sa likod ng rehas ng nasasakdal ay nakaupo sina Lourdes at Paulo. Wala na ang mamahaling alahas ni Lourdes. Wala na ang kaniyang maskara ng pagiging perpektong asawa ng governor. Ang suot niya ngayon ay ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kaniyang mukha ay mukhang matanda at tuyot ang kaniyang mga mata ay puno ng walang hanggang puot. Si Paulo naman ay nakayuko, ang kaniyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na paghikbi. Sa kasong frustrated murder, falsification of public documents at paglabag sa environmental laws, ang boses ng judge ay umaling-aungaw sa buong silid. Ang hukuman ay nagpapataw ng hatol na guilty sa nasasakdal na si Lourdes Alonzo. Siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang pagkakataon para sa parole. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Ang bigat na dinala ko sa loob ng maraming buwan ay tila unti-unting naglalaho. Para naman kay Paulo Alonzo, pagpapatuloy ng judge. Dahil sa kaniyang kooperasyon sa batas at sa kaniyang pagtestigo laban sa kaniyang ina at sa pagpapatunay na siya ay naging biktima rin ng manipulasyon, ang kaniyang parusa ay babawasan. Ngunit kailangan pa rin niyang paglingkuran ang kaniyang sentensya para sa pakikipagsabuatan sa falsification. Tumingin si Paulo sa amin, ang kaniyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Tumango ako ng bahagya sa kanya. Hindi man kami magkadugo at kahit naging magkaaway kami, naramdaman ko ang kaniyang pagpapakumbaba. Sa huli, pinili niya ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan ng kaniyang ina. Nang ilabas sila ng mga gwardiya na patigil si Lourdes sa tapat namin, tumingin siya kay Papa, ang kaniyang mga labi ay nanginginig. Ernesto, minahal kita sa paraang alam ko, bulong niya. Tiningnan siya ni Papa nang may halong lungkot at pait. Ang pag-ibig na binuo sa kasinungalingan, Lourdes, ay hindi pag-ibig, kundi isang bilangguan. At ngayon, naroon ka na sa kung saan ka nararapat. Hindi na sumagot si Lourdes. Kinaladkad siya palayo, ang tunog ng kaniyang mga kadena ay nagsilbing huling musika ng kaniyang pagbagsak. Ang kaniyang hiya ay kumpleto na isang babaeng nangarap ng lahat, ngunit natapos na walang kahit ano. Makalipas ang ilang linggo, nakatayo ako sa harap ng Integrated Bar of the Philippines. Hawak ko ang isang bagong sertipiko. Ang aking lisensya bilang abogado ay formal nang naibalik. Ang aking pangalan ay muling malinis. Hindi na ako ang Attorney Regina Alonzo na kriminal. Ako na ang Regina Alonzo na tagapagtanggol ng mga naaapi. Congratulations, Attorney Regina, sabi ni Mateo habang lumalapit sa akin. May hawak siyang isang maliit na bouquet ng mga bulaklak na pinitas mula sa Valley of Saints. Salamat, Mateo. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, sabi ko nang may tunay ng ngiti. Anong plano mo ngayon? Tanong niya. Tumingin ako sa malayo sa kabundukan kung saan matatagpuan ang Valley of Saints. Babalik ako roon. Ang Kuya Alonzo ay gagamitin natin para linisin ang toxic waste na iniwan ni Lourdes. Magtatayo tayo ng isang kooperatiba para sa mga magsasaka. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang lupang iyon ay magiging ligtas para sa mga susunod na henerasyon. Kasama mo ako riyan, sabi ni Mateo, hinawakan niya ang aking kamay. Hindi lang bilang medical legal, kundi bilang isang taong handang manatili sa tabi mo. Naramdaman ko ang init ng kaniyang palad. Ang aming ugnayan ay hindi nagsimula sa isang romantikong paraan, kundi sa gitna ng unos at panganib. Pero sa pagitan ng mga sugat na aming pinagdaanan, nakahanap kami ng isang uri ng pag-ibig na mas matatag kaysa sa kahit anong bagyo. Nagdaos kami ng isang maliit na salusalo sa aming mansyon. Wala na ang mga opisyal na mapanlinlang at ang mga politikong makasarili. Ang mga bisita namin ay ang mga magsasaka mula sa Valley of Saints, si Mang Cardo, si Sor Elena na ngayon ay isa ng head nurse sa isang charity hospital, at si Father Gabriel.
Nakatayo si Papa sa balkonahe tinitingnan ang kaniyang mga lupain. Bagamat may bakas pa rin ng panghihina ang kaniyang mukha, ay payapa na. Regina, halika rito, tawag ni Papa sa akin. Lumapit ako sa kanya. Inabot niya sa akin ang gintong susi ng foundation, ang susing naging mitya ng lahat ng gulo noong gabing iyon. Sa pagkakataong ito, ibinibigay ko ito sa iyo hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil alam kong ikaw ang may pinakamalinis na puso para hawakan ito, sabi ni Papa. Patawarin mo ako anak kung naging bulag ako sa loob ng maraming taon. Akala ko ang kapangyarihan ang magpapanatili sa ating dangal. Mali ako. Ang katotohanan at ang pagmamahal sa kapwa ang tunay na nagpapatatag sa ating pangalan. Niyakap ko si Papa ng mahigpit. Tapos na po yon pa. Ang mahalaga magkasama na tayo. Habang pinapanood namin ang paglubog ng araw, naisip ko ang lahat ng aking pinagdaanan. Mula sa agos ng Ilog Davao sa madilim na silid ng monasteryo hanggang sa tagumpay sa korte. Naisip ko si Paulo na ngayon ay nagsisimulang magbago sa loob ng kulungan at si Lourdes na tuluyan ng nilamon ng kaniyang sariling kadiliman. Ang katarungan ay hindi laging madali. Minsan kailangan mong mawala muna ang lahat bago mo mahanap ang tunay mong halaga. Pero sa huli, ang bawat patak ng luha at bawat sugat ay nagbunga ng isang bagong simula. Ang Valley of Saints ay muli nang nananagana. Ang mga halaman ay nagsisimula ng tumubo ng luntian at ang mga bata ay malayang nakakapaglaro ng walang takot sa lason. At sa bawat pag-ihip ng hangin sa aming lalawigan, may isang kwento na laging maaalala ang kwento ng isang babaeng namatay bilang isang biktima ngunit nagbalik bilang isang hukom ng kaniyang sariling tadhana. Tapos na ang gabi. Ang araw ay sumikat na dala ang isang bagong bukas para sa mga Alonzo at para sa bawat pamilyang naniniwala na ang katarungan gaano man katagal ay laging makakahanap ng daan pa uwi.